Ilan sa mga lobbies na nakinabang sa budget reallocation ng Kamara ay ang sektor ng edukasyon, agrikultura at kalusugan. Samantala, aprobado na rin sa pinal na pagbasa ng mababang kapulungan ang panukalang pambansang budget. Kung ano-ano mga updates at naging naganap sa plenaryo ngayong araw, ihatid sa atin ni Earl Tobias, live rin mula sa Batasang Pambansa. Earl. Princess, sa botong 287 yes votes, 12 no votes at 2 abstentions, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 6.793 trillion peso 2026 national budget. Princess, ang priority sectors na edukasyon, agrikultura at kalusugan ang nakinabang sa pinakamalalaking dagdag budget mula sa na-reallocate na 255 billion peso DPWH flood control budget. Sa kabuuan, 56.6 billion pesos ang kabuuang nadagdag sa edukasyon, 90.7 billion pesos naman sa health sector at 53.7 billion pesos para sa sektor ng agrikultura. 287 members voting in the affirmative, 12 in the negative, and 2 abstentions. House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Ang inilagak na pondong yan ng bansa para sa susunod na taon ay lampas rin sa 4% international benchmark na dapat inilalaan ng bansa sa education sector nito. Sa bisa rin ng budget na yan, Princess, iniulat ni Swansing na mahigit 25,000 classrooms ang may papatayo ng DepEd at marirehabilitate. Samantala, binigyang diin naman ni Swansing na hindi na maaabuso ang program appropriations na tinapyasan din ng kanyang komite ng 35 billion pesos na dapat ay gagamitin din sana para sa infrastructure projects. The budget for fiscal year 2026 will contain the highest budget education in history. With the 56.6 billion pesos added by the House of Representatives, the total budget for the education sector will be 1.28 trillion pesos, the highest ever in the history of our country. Kani-kanina lang, Princess, ay opisyal na rin namang adjourned ang sesyon ng Kamara at ang susunod natin na abangan sa kanilang pagbabalik ayan nga pagkakaroon ng Bicameral Conference Committee na isa sa mga huling dinadaanan ng budget bago lumapag sa opisina ng Pangulo. Ibig sabihin niyan, kailangan magpulong ulit ng Senado at Kamara para magkaroon o magkasundo ng iisang bersyon ng budget na siya ngang pipirmahan o aprubahan ng Presidente. Balik muna sa inyo.